Warren Buffett at Charlie Munger, 100 taon ng karunungang pampinansyal sa loob ng 4 na oras magsisimula ako sa isang bagay na malamang ay gugulo sa isip mo ngayon. Ang pag-invest ay hindi mahirap. Hindi kailanman naging mahirap. At marahil habang mas sinusubukan mo itong gawing komplikado, mas lalo kang naghihirap. Nakita ko na ang mga taong may napakataas na talino na mawala ang lahat. At nakita ko na rin ang mga karaniwang tao, walang diploma sa pananalapi, na nakapagtayo ng napakalalaking kayamanan. Kaya ang tanong ay hindi, sapat ba ang talino mo? Ang tunay na tanong ay, kaya mo bang kumilos kapag ang lahat ay napaparalisa ng takot? Kung mananatili ka hanggang sa dulo ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit ang pagsunod sa lohika, at hindi sa emosyon, ang naghihiwalay sa mga taong nag-ipon ng yaman sa mga taong buong buhay ay humahabol lamang dito. Sa loob ng mahabang panahon, pinalaganap ang paniniwala na ang pag-invest ay larong para lamang sa mga henyo. Natanging ang may napakataas na talino, mga diplomang nakasabit sa dingding, mga screen na puno ng graph at komplikadong salita ang pwedeng pumasok. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magtunog nakakasakit para sa sopistikadong mundong ito ng pananalapi. Ito ay isang komportableng kasinungalingan. Komportable dahil nagbibigay ito ng perpektong dahilan para hindi kumilos. Paulit-ulit ko itong nakita sa loob ng maraming dekada. Mga taong matatalino, may kahangahangang mga tala ng karera, natigil. Naparalisa. Samantala, ang mga karaniwang tao, walang anumang espesyal na talento, ay patuloy na umuusad. Noong nagsimula ako, simple na ang batayang balangkas ng pag-invest. Simple pa rin hanggang ngayon. Hindi kailanman naging mahirap ang umunawa. Ang mahirap ay ang gawin. Sa mga panahon ng krisis, hindi nagiging mura ang mga asset dahil walang nakapansin. Nagiging mura sila dahil walang makapagpindot ng buton. At maaaring masakit itong marinig, ngunit ang karamihan ng tao ay hindi nawawala ng pera dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nawawala ito dahil sa takot. Naranasan mo na ito. Ang pakiramdam sa sikmura kapag sinasabi ng lahat sa paligid mo na magiging mali ang lahat. Kapag paulit-ulit ang masasamang balita sa mga pahayagan, kapag pinapayuhan ka ng mga kaibigan na mag-ingat, kapag ang pananahimik ay tila mas ligtas kaysa sa pagdedesisyon. Sa mga sandaling iyon, pumapasok ang utak sa survival mode. Hindi nito hinahanap ang tubo, hinahanap nito ang ginhawa. Gusto nitong tumigil ang hindi komportableng pakiramdam. At doon lumilitaw ang mga desisyong mukhang makatwiran sa maikling panahon, ngunit napakamahal ang kapalit sa mahabang panahon. Malinaw kong naaalala ang mga panahong napakababa ng mga presyo hanggang sa maging katawa-tawa. Walang misteryo. Nandoon ang mga numero, lantad. Patuloy na gumagana ang mga kumpanya, nagbebenta, kumikita ng pera. Ngunit ang mga tao ay takot na takot. Hindi nila kayang paghiwalayin ang presyo sa tunay na halaga. Pinaghalo nila ang kolektibong emosyon at ang realidad. At hindi ito kakulangan ng talino. Ito ay kakulangan ng kontrol sa emosyon. Mayroong isang bagay dito na napakatao. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang takot sa pagkawala ay mas malakas ang epekto sa utak kaysa sa pag-asang manalo. Sa simpleng salita, mas masakit ang matalo kaysa sa saya ng manalo. Kaya kapag bumabagsak ang merkado, ang katawan ay tumutugon na parang may pisikal na banta. Bumibilis ang tibok ng puso, umiikli ang pag-isip, yumuyuko ang lohika. Sa ganitong kalagayan, walang nag-iisip ng oportunidad. Ang iniisip lang ay tumakas. May isang pagkakataon na bumibili ako habang halos lahat ay nagbebenta. Hindi dahil likas akong matapang, kundi dahil sinanay ko ang isang partikular na bagay, sundin ang mga katotohanan, kahit pa sumasalungat ang mga ito sa damdamin. Hindi ako komportable. Ang ideyang mapahiya sa publiko ay nakakainis para sa kahit sino. Ngunit paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, ano ba talaga ang nagbago sa negosyo? Hindi sa damdamin ng mga tao, hindi sa mga headline, kundi sa mismong negosyo. At kadalasan, ang sagot ay wala namang mahalaga. At dito pumapasok ang puntong ayaw harapin ng karamihan. Ang pag-invest ay nangangailangan ng mas kaunting talino at mas maraming katapatan sa sarili. Katapatan para aminin na natatakot ka. Katapatan para kilalanin na naghahanap ka ng pagsang-ayon ng karamihan. Katapatan para mapansin na, maraming beses, mas pipiliin mong magkamali kasama ang lahat kaysa tumama ng mag-isa. Napakatao nito. Ngunit napakamahal din. Isipin mo ito,
Ilang beses mo nang hindi ginawa ang isang bagay na may saysay dahil natakot kang magmukhang walang alam. Ilang beses kang naghintay ng isa pang senyales, isa pang kumpirmasyon, hanggang sa tuluyan ng lumampas ang oportunidad. Sa estadistika, nangyayari ito sa karamihan ng tao. Hindi sila nagkakamali dahil sobra silang kumilos. Nagkakamali sila dahil wala silang ginawa. Maaga kong natutunan na mas sinusubok ng merkado ang iyong sikmura kaysa sa iyong utak. Hinahamon ka nito, pinapahiya ka, pinagdududa ka sa sarili mo. At kung hindi mo mapapaunlad ang kakayahang sundin ang lohika, kapag sumisigaw ang emosyon, palagi mong ipapasa sa iba ang iyong mga desisyon. Susunod ka sa mga opinyon, prediksyon, at konsenso. Mabubuhay kang reaksyon lang, hindi kailanman tunay na pagkilos. May inaalok akong isang simple, ngunit hindi komportableng hakbang. Sa susunod na makaramdam ka ng takot tungkol sa isang desisyong pampinansyal, huwag mo itong subukang alisin. Obserbahan mo ito. Tanungin mo ang sarili mo ng buong katapatan, ang takot bang ito ay galing sa isang bagong katotohanan o galing lang sa ingay sa paligid? Dahil sa karamihan ng pagkakataon, galing ito sa ingay. At kapag natutunan mong pag-ibahin ang dalawa, may nagbabago. Tumitigil kang isipin na ang pag-invest ay para sa mga henyo at nagsisimula kang maunawaan na ito ay para sa mga karaniwang tao na natutong huwag agad sumunod sa sariling emosyon. Hindi ka nito babaguhin sa loob ng isang gabi. Ngunit pinalalaya ka nito. Dahil mula roon, ang laro ay hindi na tungkol sa pagiging pinakamatalino sa silid, kundi sa pagiging pinakakalma kapag ang buong silid ay nasa sindak. At ito, sa kabalintunaan, ay mas bihira kaysa sa talino. Ang pinakamalalaking oportunidad sa buhay ko ay hindi kailanman lumitaw sa mga panahong payapa. Lumitaw ang mga ito kapag ang lahat ay tila wala ng kontrol. Nalilito nito ang maraming tao dahil ang tao ay nasanay na maghanap ng seguridad eksakto kapag wala ito. Ang mga krisis ay hindi lamang mahihirap na yugto, sila ay matitinding pagsubok sa emosyon. Kapag may malaking kaguluhan sa merkado, ang makikita mo ay hindi kolektibong rasyonalidad. Makikita mo ang hubad na pag-ugali ng tao, lantad at walang salaan. Madalas kong ihambing ang mga sandaling ito sa isang sunog sa isang punong auditorium. Kahit may malinaw na labasan, hindi na nag-iisip ang mga tao. Nagtutulakan, tumatakbo, sumisigaw. Hindi dahil bobo sila, kundi dahil ninanakaw ng takot ang kakayahang mag-isip. Ganito rin ang nangyayari sa merkado. Kapag bumabagsak ang mga presyo, hindi ito dahil lahat ay gumawa ng bagong malalim na pagsusuri at nagpasya na wala ng halaga ang lahat. Ito ay dahil gusto lang ng mga tao na makalabas. Ngayon na. Sa anumang presyo. Naramdaman mo na ito. Ang kakaibang pagkadali na may gawin kahit hindi mo alam kung ano. Ang pakiramdam na ang hindi pagkilos ay mapanganib kahit hindi naman nagbago ang mga katotohanan. Karamihan ay ipinagkakamali ang galaw bilang katalinuhan. Ngunit sa mga krisis, ang padalos-dalos na pagkilos ang pinakamabilis na paraan para gawing permanenteng pagkalugi ang isang pansamantalang pagbaba. Paulit-ulit ko itong nakita. Noong taong 2002, halimbawa, may mga asset na ibinebenta sa presyong walang saysay kung titignan ng malamig. Matitibay na kumpanya, may malalakas na balanse, nangingibabaw sa kani-kanilang sektor, ibinebenta na parang mawawala na sila. Bukas ang impormasyon para sa lahat. Internet, mga ulat, pampublikong datos. Walang lihim. Ang meron ay takot. At ang takot ay lubhang nakakahawa. May isang mahalagang bagay dito na hindi napapansin ng karamihan, ang mga pambihirang oportunidad ay halos palaging nangangailangan na gawin mo ang isang bagay na tila mali sa lipunan sa sandaling iyon. Ang pagbili kapag lahat ay nagbebenta ay hindi lamang desisyong pampinansyal. Isa itong psikolohikal na desisyon. Ibig sabihin, tatanggapin mong hindi komportable, kukwestiyonin, magdududa sa sarili, at magpapatuloy pa rin. Hindi ito tugma sa likas na pangangailangan ng tao na mapabilang. Mas pipiliin ng utak na magkamali kasama ang grupo kaysa tumama ng mag-isa. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroagham na ang pagbubukod sa lipunan ay nagpapagana sa parehong bahagi ng utak na naugnay sa pisikal na sakit. Sa praktikal na usapan, ang pagsalungat sa karamihan ay talagang masakit. Hindi ito talinghaga. Ito ay biyolohiya. Kaya kapag ang merkado ay nagpapanik, hindi lang pera ang nakataya. Nakataya ang pinakapangunahing likas na pagnanais ng tao na mabuhay sa loob ng grupo. Naalala ko ang mga panahong tila gumuho ang lahat.
Mga negatibong headline, mga prediksyong sakuna, mga eksperto na nagsasabing may buong katiyakan na iba na ito ngayon. At halos palagi, sa puntong iyon lumilitaw ang pinakamahuhusay na desisyon. Hindi dahil malinaw ang hinaharap, kundi dahil baluktot ang kasalukuyan dahil sa takot. Ang mga presyo ay tumitigil sa pagrepresenta ng realidad at nagsisimulang magpakita ng emosyon. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng tapat, ilang beses ka nang nagbenta hindi dahil sa maingat na pagsusuri, kundi dahil hindi mo na kinaya ang pagkabalisa. Ilang gabing kulang sa tulog ang nagtulak sa iyo na gumawa ng mga desisyong, pagkalipas ng ilang buwan, ay tila padalos-dalos. Sa estadistika, nangyayari ito sa karamihan ng tao. Hindi sila nagbebenta sa tuktok dahil sa kasakiman. Nagbebenta sila sa pinakababa dahil sa emosyonal na pagkapagod. May isang partikular na sandali na nakatanggap ako ng mga tawag sa isang linggo. At kapag may tumatawag sa iyo sa isang linggo dahil sa pera, makakasiguro ka, may napakasamang nangyayari. Mga portfolio na gumuho, matinding presyon, mga taong desperadong magbenta ng mga posisyon. Hindi iyon senyales na tapos na ang lahat. Senyales iyon na ang pag-ugali ng tao ay nasa sukdulan. At kapag nangyari iyon, kung handa ka, lilitaw ang mga oportunidad na hindi umiiral sa mga normal na panahon. Ngunit narito ang bahaging ayaw marinig ng halos lahat, hindi madalas lumitaw ang mga oportunidad na ito. Nangangailangan sila ng pasensya. Minsan, mga taon ng paghihintay. Mahahabang panahong walang nangyayari, kung saan ang pagsunod sa ganitong estratehiya ay mukhang nakakabagot, kahit katawa-tawa. At bigla, ang mundo ay nagkakagulo. At ang mga nagsanay ng isipan na manatiling rasyonal habang ang lahat ay nawawala sa sarili ay nakakakita ng halaga na hindi makita ng iba. Ang karaniwang pagkakamali ay ang isipin na kailangan mong hulaan ang krisis. Hindi mo kailangan. Hindi ko kailanman hinulaan. Ang kailangan mo ay kilalanin kapag naroon na ito at maunawaan na ang kolektibong pag-ugali sa sandaling iyon ay bihirang maging mabuting gabay. Hindi sinasabi ng merkado ang katotohanan sa mga panahong iyon. Sumisigaw ito ng emosyon. At kapag natutunan mong pakinggan iyon bilang senyales ng pagbaluktot, hindi bilang tagubilin, nagsisimula kang maglaro ng ibang laro. Kaya kapag ang lahat ay tila sobrang magulo, kapag ang pagnanais na tumakas ay halos hindi mapigilan, marahil iyon mismo ang sandali para huminto, huminga, at magtanong, ano ba talaga ang nangyayari dito? Dahil sa kabalintunaan, sa gitna ng kaguluhan itinatanim ang mga binhi ng pinakamalalaking kayamanan. Hindi sa pagmamadali, hindi sa euphoria, kundi sa kalma. Isang kalmang halos walang kayang panatilihin kapag ito ang pinakakailangan. May isang mapanganib na kaakit-akit na ideya na pumipigil sa maraming tao na umusad, ang paniniwalang kailangan mong laging may ginagawa, laging nagdi-diversify, laging naghahanap ng susunod na malaking oportunidad. Para bang ang pag-invest ay walang katapusang koleksyon ng katamtamang taya. Maaga kong natutunan na hindi lamang ito mali, isa rin ito sa pinakamabilis na daan patungo sa pinansyal na medyokritas. Ang katotohanan ay simple at hindi komportable, hindi mo kailangan ng 20 magagandang ideya. Hindi mo nga kailangan ng 5. Sa maraming kaso, isang tunay na magandang desisyon ay maaaring mas mahalaga kaysa sa 12 ng katamtamang desisyon. Ngunit nangangailangan ito ng isang bagay na ayaw paunlarin ng halos lahat, focus. At mahirap ang focus dahil pinipilit ka nitong magsabi ng hindi palagi. Maraming tao ang nakakaramdam na produktibo kapag abala. Nagbabasa ng mga ulat, sumusubaybay ng balita, nagpapalit ng investment, inaayos ang portfolio. May pakiramdam ng kontrol dito. Ngunit ang pakiramdam ay hindi resulta. Nakita ko ang napakaraming investor na nawalan ng pera hindi dahil pumili sila ng masama, kundi dahil pinahina nila ang kanilang pinakamahusay na ideya sa dagat ng mga katanggap-tanggap lamang na desisyon. Napagkamalan nila ang galaw bilang progreso. Ang konseptong gumagabay sa lahat ng ito ay ang opportunity cost. Sa tuwing inilalagay mo ang pera mo sa isang bagay, otomatiko mong hindi ito inilalagay sa iba. Mukhang halata ito, ngunit halos walang seryosong tumuturing dito. Sinusuri ng mga tao ang mga investment ng hiwalay, na para bang ang bawat desisyon ay nasa vacuum. Maganda ba ito? Pupwede bang tumaas? Ang tamang tanong ay halos hindi na itatanong, ito ba ang pinakamahusay na posibleng paggamit ng pera ko sa sandaling ito? Kapag kaunti ang kapital mo, at halos lahat ng tao ay ganito kumpara sa malalaking oportunidad, mas nagiging kritikal ang tanong na ito. Ang maliliit na halaga ay hindi nakikinabang sa labis na paghahati-hati.
Nakikinabang sila sa epekto. At ang epekto ay nagmumula sa matibay na paniniwala, hindi sa mga kalat-kalat na taya para lang maibsan ang pagkabalisa. Nakita ko ang maraming taong naghahanap ng seguridad sa diversification dahil natatakot silang magkamali. At naiintindihan ito. Sa psikolohiya, binabawasan ng diversification ang pagsisisi. Kapag may maling nangyari, masasabi mo sa sarili mo na hindi naman ganoon kasama. Ang problema ay ang parehong lohikang ito ang malubhang naglilimita sa mga pambihirang tagumpay. Pinoprotektahan mo ang sarili mo sa pagkakamali at inilalayo mo rin ang sarili mo sa pagiging kakaiba. Mayroon ding isang emosyonal na salik na bihirang talakayin, kapag marami kang posisyon, wala kang tunay na nakikilalang malalim. Lumilikha ito ng mababaw na relasyon sa sarili mong mga desisyon. At kapag dumating ang mahihirap na sandali, pagbagsak, kritisismo, pabago-bagong galaw, wala kang sapat na paniniwala para panindigan ang posisyon. Nauwi ka sa pagbenta hindi dahil nagbago ang pundasyon, kundi dahil hindi naman talaga ito naging iyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa kognitibong psikolohiya na ang sobrang dami ng pagpipilian ay nagdudulot ng pagkaparalisa at mas masasamang desisyon. Habang mas marami kang sabay-sabay na pinamamahalaang pagpili, mas bumababa ang kalidad ng bawat individual na desisyon. Sa pag-invest, ito ay nagiging mga portfolio na sobrang laki, magulo, mahirap subaybayan, at emosyonal na imposibleng panatilihin sa mga sandali ng stress. Naalala kong obserbahan ang mga investor sa mga mahihirap na panahon at mapansin ang isang malinaw na pattern. Ang mga may kakaunting, pinag-isipang mabuti na desisyon ay mas kaunti ang pagdurusa. Hindi dahil wala silang takot, kundi dahil alam nila ng eksakto kung bakit sila naroon. Samantalang ang mga may dose-dosenang magkakaibang taya ay tila palaging nagdududa. Bawat pagbaba ay bagong emosyonal na gatilyo. Bawat masamang balita ay banta. Mayroon ding mapanganib na ilusyon na kailangan mong laging tama. Hindi mo kailangan. Ang kailangan mo ay sapat na tama ang iyong pinakamahusay na mga ideya para tumbasan ang iba. Ang pag-invest ay hindi tungkol sa madalas na pagiging tama. Ito ay tungkol sa pagiging tama sa mga sandaling tunay na mahalaga. At ang mga sandaling iyon ay bihira. Hayaan mo akong magtanong ng isang tanong na ayaw sagutin ng halos lahat ng tapat. Kung pipili ka ngayon ng isang desisyong pampinansyal na pananatilihin sa loob ng mga darating na taon, alam mo ba kung alin yon? O ang iyong portfolio ba ay sobrang pira-piraso na walang tunay na namumukod tangi? Mas marami itong sinasabi tungkol sa iyong estratehiya kaysa sa anumang sopistikadong talumpati. Kapag naunawaan mo na hindi mo kailangan ng maraming magagandang ideya, may nagbabago sa loob mo. Bumababa ang pagkabalisa. Nawawala ang patuloy na pangangailangang kumilos. Nagsisimula kang sukatin ang lahat laban sa iyong pinakamahusay na alternatibo, hindi laban sa takot na maiwan. At inilalagay ka nito sa isang psikolohikal na posisyon na ganap na naiiba sa karamihan. Dahil sa huli, ang mahusay na pag-invest ay hindi tungkol sa pagiging nasa lahat ng bagay. Ito ay tungkol sa pagiging naroon sa talagang mahalaga. At sa pagtanggap ng may kapanatagan na ang pagsasabi ng hindi sa halos lahat ay bahagi ng landas para tumama ng malaki kapag sa wakas ay lumitaw ang tamang oportunidad. Sa loob ng mahabang panahon, kumilos ang mga tao na parabang ang merkado ay isang mahigpit na guro, laging handang magbigay ng aral, babala, at direksyon. Hindi ko kailanman nakita ito ng ganoon. Ang merkado ay hindi nagtuturo. Ito ay nagsisilbi. At binabago ng pagkakaibang ito ang lahat. Dahil sa sandaling maniwala kang sinisikap ng merkado na sabihin sa iyo kung ano ang gagawin, ibinibigay mo rito ang kontrol ng iyong mga desisyon. Isang bagay lang ang ginagawa ng merkado, nag-aalok ito ng mga presyo. Wala itong opinyon, wala itong intensyon, wala itong talino. Tayo ang nagbibigay ng kahulugan sa mga presyong iyon. Ang problema ay itinuturing ng karamihan ang paggalaw ng presyo na parang personal na mensahe. Kapag tumaas, pakiramdam nila ay matalino sila. Kapag bumaba, pakiramdam nila ay walang silbi. At sa prosesong iyon, tuluyan nilang nawawala ang kakayahang mag-isip ng independyente. Hindi ako kailanman gumawa ng mahahalagang desisyon batay sa iniisip ng karamihan. Sa katunayan, palagi akong nagdududa rito. Ang opinyon ng publiko ay hindi lumilikha ng yaman. Kung ganito sana, ang Wall Street na ang pinakamadaling lugar sa mundo para yumaman. Ngunit hindi ganoon. Dahil ang pagsunod sa konsenso ay kadalasang nangangahulugan ng pagbili ng masyadong mahal o pagbenta ng masyadong mura. Halos palaging huli ang konsenso.
May isang karaniwang bitag sa isipan, ang ipagkamali ang galaw ng presyo bilang pagbabago ng realidad. Ang isang negosyo ay hindi nagiging mas mahusay dahil tumaas ang presyo, at hindi rin nagiging mas masama dahil bumaba ito. Ngunit subukang ipaliwanag ito sa isang taong nakikitang araw-araw na gumagalaw ang kanyang yaman. Pumapasok ang emosyon at palabas ang lohika sa likurang pinto. Kaya maraming tao ang buong buhay ay tumutugon lang, hindi kailanman tunay na nagpapasya. Palagi akong naniwala sa isang simpleng, halos brutal na salaan. Kung ang isang bagay ay mahalaga ngunit imposibleng malaman ng may katiyakan, binabaliwala ko ito. Kung ang isang bagay ay maaaring malaman ngunit walang kabuluhan, binabaliwala ko rin ito. Ang focus ay dapat nasa kung ano ang mahalaga at maaaring malaman ng sabay. Ang lahat ng iba pa ay distraksyon. Mga prediksyong pang-ekonomiya, nakakatakot na headline, opinyon ng mga eksperto, lahat ng ito ay nagpapakain ng pagkabalisa, hindi ng kalinawan. Napansin mo ba kung gaano kamahal ng mga tao ang mga prediksyon? Halos magmakaawa sila para rito. Gusto nila ng taong magsasabi kung ano ang mangyayari bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. May pakiramdam ng ginhawa rito. Ngunit isa itong ilusyon. Wala pa akong nakilalang taong nakapagtayo ng matatag na yaman sa pamamagitan ng paghula ng hinaharap. Marami akong nakilalang nawalan ng pera dahil sa pagtitiwala sa mga hulang iyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa pagdedesisyon na habang mas maraming walang saysay na impormasyon ang kinokonsumo ng isang tao, mas lumalala ang kakayahan niyang magpasya. Nangyayari ito dahil nasosobrahan ang utak at nagsisimula itong gumamit ng emosyonal na shortcut. Sa merkado, ito ay nagiging mga padalos-dalos na desisyon, ginawa para maibsan ang tensyon, hindi para makalikha ng magagandang resulta. Habang mas sinusubukan mong kipakinggan ang merkado, mas hindi mo naririnig ang sarili mo. Maraming beses na wala talaga akong ginawa. At para sa marami, ito ay parang pag-aaksaya. Ngunit hindi. Ang hindi pagkilos ay isang desisyon din ang paghihintay hanggang sa magkatugma ang mga katotohanan, hanggang sa lumayo ang presyo sa realidad, hanggang sa maging malinaw ang margin of safety, ay nangangailangan ng pasensya. At ang pasensya ay isa sa mga pinakabihirang katangian kapag pera at emosyon ang sangkot. Natutunan ko na ang merkado ay naroon para mag-alok ng paminsan-minsang oportunidad, hindi para aliwin ako araw-araw. Kapag gumagawa ito ng isang bagay na kakaiba, doon ako nagbibigay pansin. Kapag ito ay makatwiran, ipinagpapatuloy ko ang buhay ko. Hindi ko sinusubukang maghanap ng kahulugan sa bawat galaw. Dahil kapag tinanggap mo na ang merkado ay hindi nagbibigay ng utos, tumitigil kang humingi ng pahintulot mula sa labas para kumilos. At narito ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan, ang tunay na kalayaan sa pananalapi ay nagsisimula sa kalayaang emosyonal. Sa sandaling hindi mo na kailangan na patunayan ng merkado ang iyong mga desisyon, nagkakaroon ka ng kalinawan. Tumitigil kang gabayan ng mga headline, ng opinyon ng iba, ng mga random na galaw ng presyo. Kumilos ka kapag may saysay, at binabaliwala mo kapag wala. Kung may isang simple ngunit malalim na pagbabago kang pwedeng gawin, ito iyon. Itigil ang pagtatanong ng ano ang sinasabi ng merkado, at simulan ang pagtatanong ng ano ang tunay na ipinapakita ng mga katotohanan. Mukhang maliit ang palitang ito ng tanong, ngunit lubos nitong binabago ang paraan ng pakikitungo mo sa pera, panganib at oras. Dahil sa huli, ang merkado ay hindi isang orakulo. Isa itong tindahan. Patuloy itong nag-aalok ng mga presyo. Nasa iyo kung kailan may saysay ang mga presyong iyon. At kapag tunay mong naunawaan ito, tumitigil kang maging emosyonal na pasahero at nagsisimula kang hawakan ang manibela ng sarili mong mga desisyon. Kung may isang hindi nakikitang hibla na nag-ugnay sa lahat ng nasabi hanggang dito, ito ay dumaraan sa isang sentrong punto. Hindi ang merkado ang nagtatakda ng iyong resulta, kundi kung paano ka tumutugon dito. Nakakatulong ang talino, nakakatulong ang impormasyon, nakakatulong ang karanasan, ngunit wala sa mga ito ang sapat kung sa kritikal na sandali ay emosyon ang kumokontrol. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko na ang nananalo sa larong ito ay hindi ang mas maraming alam, kundi ang kayang manatiling rasyonal kapag halos lahat ay nawawalan ng malinaw na pag-isip. Ang bawat ideyang narinig mo rito ay hindi tungkol sa mga lihim na formula o shortcut. Ito ay tungkol sa pag-ugali. Tungkol sa pagkatutong mag-isip ng malinaw sa magulong kapaligiran, magsabi ng hindi kapag ang karamihan ay nagsasabing at maghintay kapag ang pagmamadali ay tila tanging opsyon. Ang ganitong uri ng karunungan ay hindi dumarating ng biglaan.
Unti-unti itong nabubuo, hakbang sa hakbang, desisyon sa desisyon, pagkakamali sa pagkakamali, palaging may kaunting mas mataas na kamalayan kaysa dati. Kung may anumang bahagi ng sinabi rito ang may saysay para sa iyo, huwag kang tumigil ngayon. Ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay eksaktong nagpapatuloy mula sa puntong ito, pinapalalim ang tahimik na ebolusyong ito, nakakaunti lamang ang handang tahakin. Hindi para maging ibang tao ka, kundi para maging 1% na mas mahusay, mas malinaw mag-isip, at mas handa kaysa sa kung sino ka ngayon. Salamat sa pananatili rito, sa pakikinig ng mabuti, at sa pagbibigay sa sarili mo ng pagkakataong magmuni-muni. Hinihintay kita sa susunod na video.